Muli po ay magandang umaga sa buhay ng bawat isa. Ayan. Kamusta po kayo? Ayan, salamat po sa Panginoon ay muli ay ako po ay naatasan ng atin pong Pastor Willie na makapagbahagi daw po ng salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagpaumanhin niyo po kung ito lamang po ang aking nakayanan na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon through video recording kasi talaga pong ang sabi po ay medyo mahina daw po ang internet connection, so hindi ko po kayo makikita or makakausap ng face to face. Gayon man, face to face hindi, online yan, video call. So gayon may salamat sa Panginoon dahil muli tayo po ay magkakasama, ang mga lingkod ng Panginoon, ang ating po mga kapastoran at mga leaders sa gawain po na sa meeting na ito. At it is not an accident po kung bakit tayo po ang magkakasama. Honestly po, medyo mahirap po para sa akin ang aking itong ginagawa dahil habang ito po ay aking nire-record, ay feeling ko po kausap ko lang ang aking sarili. Hindi ko po kayo nakikita, hindi ko po nakikita inyong mga reaction. So ngayon alam ko na po ang pakiramdam ng pagiging isang vlogger or influencer kung ano man. Talagang mahirap din nga po pala aring ating ginagawang ari. At ganun pa man po ako po sumusunod lamang po sa utos na atin pong Pastor Willie. Dahil sabi ko nga, ako iniisip ko talaga, galing na naman na ang mga pastor sa conference. At kung magmi-meeting man, parang wala na po akong maiidagdag sa pagbabagi ng salita ng Panginoon. At kung meron man nakaipaka mas mababaw pa ang aking maibabahagi. Gayon man, ay sabi nga obedience is better than sacrifice, at ang sabi nga bilang mga lingkod ay tayo patuloy pa rin sumusunod sa ating Panginoon kahit ano man yung sitwasyon natin. At hindi nga po hadlang daw po na tayo po ay malalayo sa isa't isa. Ayan, so ako po'y natutuwa na tuwing po'y makikita ko po ang ating mga GC, ay sabi ko nakakatuwa ang relationship na meron po ang ating mga kapastoral at mga leaders, and I pray na ika nga kahit malayo I mean, sabi nga kahit po ako'y malayo, ramdam na ramdam ko po yung unity and love ng bawat isa, and keep it up po, and I really appreciate those things po. Ayan, hindi po yan ang mensahe ng Panginoon. I mean, ayun, may kaaking ka ng impression lamang. But ngayon po ay hindi ko na po patatagalin. Let me take this opportunity po para makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang title po ng mensahe ng Panginoon sa buhay ng bawat isa ay may pinamagatan po na ang bigat at galak ng paglilingkod. Ayan. Ulitin ko po, ang bigat at galak ng paglilingkod. At ito po ay manggagaling po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 10. NIV version po ang akin pong napili, kaya sabay-sabay po nating basahin. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang totoo at buhay na mga salita. Ngayon po, tayo po muna ay sumandaling dumalangin sa ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagtakda ng oras na ito. Salamat sa inyo pong patuloy na pagsama sa buhay ng bawat isa sa amin. And as we study your words, ito po, Panginoon, ay kapulutan namin ng aral, matanim sa aming puso't isip, and maging good reminders po na bilang kami po na inyong mga lingkod, kami po, Panginoon, ay meron kayong binigay sa amin na big responsibilities, and those responsibilities, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin, it's a privilege na patuloy kaming maglilingkod sa inyo ng may kapakumbabaan at pagpapasakop sa inyong kalooban. Pangunahan niyo po kami sa aming pong aaral sa umagang ito. Ikaw lamang po ang mataas, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. So
So, bago po yan, tanungin ko hindi pala po ito tanong. Di ba po bilang tayo po na mga lingkod ng Panginoon, minsan po ay nararamdaman natin ang bigat sa ministry. Tama po o mali? Kung tama po, magsusubscribe kayo sa aking YouTube channel. Biro lang po. Wala po. Yan. Ngayon, sabi nga po, yung ba pong tipo na pagod ka na, pero alam nyo po yung feeling, pagod ka na, gusto mo nang sumuko, hindi naman dahil sa ayaw mo na po mag-ministry, o hindi dahil sa ayaw na natin mag-ministry, kundi minsan talaga lang po ay nararamdaman po natin yung pagod physically, minsan po tayo napapagod mentally, minsan po tayo ay napapagod dahil alam nyo po yung dami ng responsibility, dami ng mga iniisip, ang dami ng mga dapat tapusin. And kasi habang po nag-aaral po ako sa Bible School, may mga nakikita ko na kung paano po yung mga kapastoran po natin na talagang full-time na po. Alam nyo po yung exhaustion na, syempre, hindi lang po church yung ating inaalaga, hindi lang po kaluluwa yung ating mga ino-oversee, kundi talaga may mga instances po na talagang parang nasaan yung relaxation time naman natin. Yan. So parang dumarating po sa punto na parang nararamdaman po natin yung bigat ba sa ministry. Ganyan. Do alam naman po natin na ang Lord po ang tumawag sa atin. Yung bang tipo po na sabi nga ay pagod ka na, but there's a conviction sa buhay ng bawat isa sa atin na nagsasabing, huwag kang titigil. Ganyan. Huwag kang titigil, anak. Kasi ginagawa mo to hindi para sa iyo, sa tao, kundi ginagawa mo to para sa akin. Yung ganang mga instances po ba na, diba yan, Lord? Parang minsan, gusto ko naman ng me time. Pero hindi natin magawa kasi laging ganun yung nagiging reminder. Nagkakaroon tayo ng conviction na, okay, hindi ito ang panahon para mapagod o hindi ito ang panahon para mag-give up. Hindi ito ang panahon para magreklamo kasi hindi ko nga naman to ginagawa para sa sarili ko o hindi ko to ginagawa para sa ibang tao. Kundi ginagawa ko ito para sa Lord. Alam niyo po ba yung verse ng yung 2 Corinthians chapter 4 verse 3 verse 7 to 10 po. Ito po ay nire-remind po sa atin ni Paul na though we are a fragile vessel, ika nga ay mga sisidlang luwad, fragile, may mga kayamanan tayo na dala-dala. Ayan. Yun po yung kayamanan na yun, ang dala-dala natin ay yung presence ng Lord, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Na kahit minsan tayo po ay mahina, na kahit minsan feeling natin hindi tayo enough, na kahit minsan feeling natin na what we are doing is not good, parang alam niyo po yun, may kapangyarihan pa rin sa buhay ng bawat isa sa atin because ang Lord po yung nagtalagay nito sa buhay natin. Kasi, ang main idea po nito, nung sinabi ni Paul po sa mga Corinthians, ay ang paglilingkod kay Lord po ay parehong may bigat at galak. Ayan. Mabigat dahil may sakripisyo. Pero may galak dahil alam po natin na may biyaya at layunin po ang Panginoon sa bawat likod po ng ating luha, ng ating pagod, ng ating mga sakripisyo. Ganyan. Kaya ngayon sabi nga po dapat bilang tayo daw pong mga lingkod ay oo, maaring tayo po ay napapagod. Hindi naman daw nga masamang magpahinga. Pero don't give up. Kasi bakit nasabi po ito, nasabi nga may galak at may galak dahil may biyaya at layunin sa likod ng bawat pagod, bawat luha, bawat sakripisyo. Di ka kasi kung tutusin po, ngayon, lalo na po ngayon, fresh na fresh pa rin po tayo, nagaling pa po tayo ng conference, di ba? Hindi po lahat sa atin ay napakagaling, galing sa pagbiyahe, dahil talaga mapapagod, parang gusto natin magpahinga. Tapos ngayon, nasa meeting na naman, ganyan. Tapos na isang araw, nababasa ko, maggusto pa mag-meet up. Di ba parang nandun pa rin yung sabi nga, kasi hindi lang natin to ginagawa para sa ating sarili, kundi ginagawa natin to para sa Lord. Yan. Sabi nga kasi, dahil may kayamanan po sa ating pong kahinaan. Bakit? Bakit ang sabi po kasi dito sa verse na pinag-aaralan natin in 2 Corinthians chapter 4
verse 7, sabi nga po dito, we have this treasure in jars of clay. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. So imagine po natin, para po tayong isang simpleng sisidlan, marupok, madaling mapagod, minsan nababasag. Pero sa loob po natin, may kakayamanang walang katumbas. Ano po yun? Yun yung kaligtasan, yung grasya, at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Bilang po tayong mga Kristiyano, at lalo't higit bilang tayo po yung mga leaders, pastors and leaders na tinawag para maglingkod sa ating Panginoon, hindi po natin kailangang maging perfect para magamit tayo ng Diyos. Ang kailangan lang po natin ay maging totoo tayo sa Panginoon. At patuloy na maging handa at maging puspos po ng Santong Espiritu. Kasi po, dumadating po tayo sa mga pagkapagod, dumarating po tayo sa mga pagsubok, hindi po para tayo ay matalo. Kasi sabi nga po dun sa 2 Corinthians na pinag-aaralan po natin, we are hard-pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Meaning, ito po yung realidad ng ng ministry. Kailangan tayong i-press, kailangan tayong i-crush, kailangan nating ma-perplex, kailangan nating ma-experience ng persecuted, but natin po ba masasabi natin hindi madali po ang maglingkod sa Diyos. May mga panahon po na talagang tayo po ay madidrain, nakakadrain ng mga sitwasyon. May mga pagkakataon po na parang gusto nating ma-exhausted. May mga pagkakataon po na gusto na nating umayaw. May mga pagkakataon po na nasasabi natin sa ating mga sarili na hindi ko to Lord pinili, ikaw ang pumili nito para sa akin. Bakit ganito yung aking na-experience. Ganito yung hirap ng aking nararanasan sa paglilingkod. May mga pagkakataon po na di na po natin alam or di na po natin kilala sino po ba yung ating mga kakampi. Pero tandaan po natin, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. May mga pagsubok na hindi talaga tanda ng rejection, kundi ito po ay pagpapatibay ng calling natin. Dahil the more po na tayo po ay lumalalim sa ministry, the more nating nakikita na talagang, Lord, you called me for this ministry. Hindi daw pala lahat ng rejection ay tanda na tayo po ay hindi tinawag, kundi yung mga rejection din po na ating nai-experience, ito din po ay pagpapatibay na tayo po ay tinawag. Bakit? Kasi may layunin po ang Panginoon sa bawat pagdurusa natin o sa bawat pagsubok, sa bawat rejection po na ating nararanasan. Sabi nga, we are always carrying around our body the death of Jesus. We always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be prevailed in our body. Sa bawat pagod, sa bawat luha, sa bawat pagtitiis na ating nararanasan, all of that po ay hindi nasasayang. Habang tayo po ay namamatay sa atin pong sarili, si Kristo naman po ang mas lalong nahahayag sa pamamagitan natin. Lately lang po nung mga nakaraang buwan lang po nag-celebrate tayo ng Pastors Month, and Happy Pastors Appreciation Month po sa buhay ng bawat isa. Happy Happy Pastors Appreciation Month po. And hindi lang po kayo namin sabi nga without your help, without your support, wala po kami sa ministry. Sabi nga ako, kung tutusin po ang experience ko po ay napakalayo pa sa experience po ng bawat isa sa atin, lalo tigit sa mga pastors natin na naririyan, na batikan na po
sa ministry. Ika nga po ay yung experience ko personally ay wala pa po sa kalingkingan ng mga na-experience po or mga experienced pastors na po natin. But sabi nga po, without your help, without your sacrifices, without your prayer supports, without your sabi nga po ay pagluha para kami patuloy na ipanalangin sa Panginoon, sa tingin niyo po saan kami pupulutin? 'Di ba? Nasa saan kami ngayon? And I know, and I am sure na kapag po ang ating po mga miyembro na ating inaalagaan ay nakikita po nating nagpapatuloy sa ministry, lumalago, nagagamit sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, 'di ba? Parang masasabi na po natin na okay, lahat ng luha, lahat ng pagdurusa, lahat ng sacrifices ko sa kapatid na ito, sa aking membrong ito ay nagbunga na. Salamat sa Panginoon. 'Di ba? So, talagang ngayon sabi ko nga, talagang truly ay na-appreciate ko po ang buhay ng bawat pastors natin. Ayan, talagang sabi ko nga po nung minessage ko po si Pastor Willie nung isang araw, sabi ko, Pastor, hindi ko po ikaw na-appreciate lang ng October, ikaw po everyday kong na-appreciate. Bakit? The more po na lumalakad ako sa ministeryong ito, the more po na niyayakap ko po yung calling ng Panginoon sa buhay ko, the more kong nakikita yung laki pala ng sakripisyo ng mga lingkod ng Panginoon para sa atin. O, naiyak ako. Ayan. Sabi nga po, dahil doon lang natin makikita na talagang the more na namamatay tayo para sa ating sarili, at dahil the more na namamatay tayo sa ating sarili, doon natin nakikita na si Kristo naman ang mas lalong nahahayag sa pamamagitan po natin, sa pamamagitan ng ating buhay. Dahil ang tunay na tagumpay sa paglilingkod ay hindi kung gaano karami po yung nagawa natin sa ministry, kundi kung gaano kalinaw mong naipakita kay Kristo yung buhay mo. Kundi kung gaano po natin kalinaw na naipakita si Kristo sa buhay mo, sa buhay ng mga taong nakatingin po sa atin. Hindi po natin masasabing, okay, ayan, yan si Jenaline ay malaki ang naabot nito. Bakit? Dahil nakapag-pioneer to ng church doon sa Dubai. Hindi po ganoon yung tagumpay na pwede nating may pagmalaki. Hindi yung level na sabing, ako ay may membro na 150 na membro, na ako na talagang marami ang sumusunod sa akin, marami ang naniniwala sa akin. Hindi po ganoon, kundi yung banggang kalinawan na naipakita po natin si Kristo sa buhay natin, na bilang tayo, alam nyo po ang nagiging encouragement. Sabi nga, sa totoong buhay po, yung mga kaluluwa po, mga miyembro ng iglesia na dinadala ng Panginoon dito sa Adeli, sa totoong buhay, ay sabi nga ay mga matured na. And every time po na naririnig ko sa kanila yung mga testimony nila, sinasabi nila sa akin na, Pastora, talagang hindi ko po lubos maisip paano mo nababalanse ang lahat ng bagay. This is not for my glory, but this is for the glory of God. Alam nyo po yung tipo na kung saan, kung wala talaga ang Lord sa buhay ng bawat isa sa ating mga lingkod, hindi tayo makakapagpatuloy. Alam nyo po, minsan parang tayo pa isang kandila, 'di ba? Na habang tumatagal, nauupos tayo, pero yung liwanag natin, yung patuloy, habang tayo nagbibigay kasi ng liwanag, unti-unti po siyang nauupos. Yung parang katulad ng kandila na habang nagbibigay ng liwanag sa paligid, unti-unti siyang nauupos. Pero sa bawat pagpatak po ng mga wax na yon, nagiging malinaw po ang liwanag. Kasi habang tumatagal, mas hindi na nakikita yung dilim. Ang nakikita po ay ang liwanag. Ganon din po sa atin. Sa bawat pagod po, sa bawat sakripisyo natin, mas nagiging maliwanag si Kristo sa bawat taong atin pong pinaglilingkuran. Yung ang tipo na tayo po bilang isang lingkod ng Panginoon, tayo po ay nagiging selfless. 'Di ba? Minsan dumarating po sa point na parang bakit laging ikaw na lang ang laging pinag-uusapan?
Pwede naman bang ako naman ang pag-usapan natin, yung kamusta naman ako. But hindi po tayo tinuturuan ng gano'n na maging self-centered. Kundi ang tinuturo sa atin ng Panginoon maging selfless. Na sa bawat pagod at sakripisyo natin, nakikita po natin na talaga ang Lord po ang nahahayag sa buhay ng bawat isa. Na ang Lord po mismo ang nakikita ng tao sa atin. Na ang mga membro po na dinadala sa atin ng Panginoon para ating alagaan, para ating i-shepherd, ay sabi nga ay nai-encourage dahil sa buhay ng bawat isa. Kaya nga po, bilang application, mga kapwa ko mananampalataya, mga kapwa ko po manggagawa sa ubasan ng ating Diyos, huwag kang sumuko. Huwag tayong susuko. Mari pong ang paglilingkod ay may kabigatan, pero tandaan po natin at alam ko po at even po yung mga pastors po natin at bawat isa po sa atin at magsasabi na sa bawat paglilingkod po natin, proven and tested, may kagalakan. May kagalakan po na hindi kayang ibigay ng mundo. Na hindi po nababalidate yung sakripisyo natin dahil sa mga returns na nare-receive natin sa mga taong pinaglilingkuran natin. Kundi nababalidate po yung sacrifices natin dahil nandun yung kagalakan. Na kahit ma-appreciate man tayo o hindi, masaya pa rin tayo dahil alam natin na ang ginagawa natin ay para sa Panginoon. At naniniwala po akong nakikita ng Panginoon ang puso po ng bawat isa sa atin. Minsan, mapapagod tayo, pero alalahanin po natin na ang kayamanan ni Kristo ay nasa sa loob natin. Nasa sa loob mo. Ang Espiritu Santo po ang magpapalakas sa iyo, sa atin. At ang bawat pagluha po natin ay binibilang po ng Lord. Kaya, lisipin po natin na palagi na ito po isang pribilehiyo ang maglingkod sa Panginoon dahil kag-akibat po ng pagsunod natin sa ating Panginoon ay may sakripisyo. At kaakibat po ng bigat na ating nararanasan sa ministeryo ay may galak po na katumbas ito. So, yun lamang po ang mensahe ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At tayo po ay dumalangin sa ating pong Panginoon. Lord, bilang iyong mga lingkod na tinawag mo po para sa inyong ubasan, we acknowledge na ikaw lamang, Panginoon, ang aming kalakasan. Na sa panahon pong kami ay nanghihina, sa panahon po na kami ay napapagod, continue to remind us, Panginoon, that we are doing this ministry, Panginoon, not for us, not for para sa mga tao, kundi para sa inyo. Na sa tuwing, Panginoon, na kami, Panginoon, napapanghinaan ng loob, na sa tuwing, Panginoon, kami nakakaranas ng rejection, na sa tuwing Panginoon, na nakakaranas kami, Panginoon, ng kapaguran. Continue to remind us, Panginoon, that you called us for a mission, and that mission, Panginoon, ay yayakapin namin ng may pagpapakumbaba, pagpapasakop sa inyong kalooban. Sa inyo po namin tinataas ang lahat, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa.